Ngayon mga kasolar, gagawa tayo ng ah, power supply or yung tinatawag nila na adapter na converter na pwede gawing charger sa battery. Ngayon, ang pinili kong power supply ay 6 amperes. Medyo malabo na yung pangalan. 6 amperes tapos 12 tapos sa kabila ay 0 to 20. So 220 volts siya. Nilagyan ko lang siya ng ng switch para pwede nating i-on off pagka yung hindi na gagamitin. Yan. Siniris ko lang siya ng connection. Ganyan lang yun. Tapos itong wire na to, papunta na to sa kuryente. Yan, sa plug. Yan. Ang papakita natin ngayon, ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin ng connection itong terminal na to. Ang gagawin natin ay half wave. Half wave na ang piyesa na gagamitin natin ay isang diode lang at saka isang capacitor. Ito lang. Yan. Ang number ng diode na ito ay IN54. Hindi. Sorry. Ano ba? Malabo eh. IN60. IN60 tapos yung capacitor ay 50 volts 10,000 microfarad. Ang pwede nyo gamitin capacitor dito ay kasi ito ay 12 volts. So, pwede kayo mag-start sa 16 volts pataas. 16 volts, 1,000 microfarad, pwedeng ganun. Or 24 volts na 1,000 or 5,000 microfarad. Basta wag lang bababa sa 16 volts. Kasi hindi pa nakaregulate ang mga transformer na ganitong klase. Dinesign siya for 12 volts pero pagka yung binuo mo na siya, nilagyan mo na ng diode, hindi talaga totally 12 volts yung lumalabas sa kanya. Siguro nasa mga 16 or 17 volts ang lumalabas. Kaya siya dinesign ng ganyan kasi usually kalimitan na pinagagamitan ng mga ganitong transformer ay ginagamitan ng regulator. Yung mga ganitong voltage regulator na papasok dito yung 17 volts tapos siya magko-control para lumabas dito ang 12 volts na adjustable. Yan. So, ngayon simulan na natin kakabitan na natin ng diode. Saan yung diode natin? Ito nga pala, mga kasolar, yung pagkakabitan natin ay ito lang muna ng dalawa kasi 12 volts lang naman yung ating gagamitin. Pagka ganitong klaseng transformer ang nabili nyo, dalawa lang ang terminal na pagkakabitan nyo. Huwag nyo kakabitan yung magkabilang dulo. Kasi pag sa magkabilang dulo kayo magkabit, ang lalabas dyan ay 24 volts. So, kalahati lang ang gagamitin natin, 0.12 lang. Or kaya dito sa kabilang side na to, 0.12. Basta alin dyan sa dalawang yan, kukunin nyo yung gitna. So, yan. Tapos, para 12 volts lang ang makuha nyo kasi pag dito masyadong mataas yan, sala ang ang reading. So ito ang palatandaan natin sa diode. Nakikita nyo yung yung kulay white na guhit. Yung may white na guhit, yan yung positive. Tapos yung walang guhit, yan ang negative. So yung negative, yun ang ikakabit natin dito sa terminal ng 12 volts. Nakabit na natin. Kasi ito nga pala in-request ng ating isang subscriber na kung pwede ba raw ako maggawa or mag-demo ng power supply. Siguro meron siyang paggagamitan or kailangan niya ng ng ganitong klaseng power supply kaya siya nag-request. Ngayon, ito, yan, ikabit na natin yung diode, no? So, negative to, negative ang nakakabit sa transformer. Ito, i-consider natin na wala siyang gamit. Ano mo na siya, etchepwera mo na siya, yung terminal na yan. Dito muna tayo sa 0 at saka 12.
So, ang positive ng diode ay ikakabit natin ngayon sa positive ng capacitor. Ito nga pala ang palatandaan sa capacitor. Kung saan yung side na mayroong white, ayan, nakikita nyo may minus, di ba? Ayan, may minus sign. Ibig sabihin, yan yung negative ng capacitor. Yung kabilang side niyan ay wala siyang palatandaan. Basta negative lang ang nilalagyan nila ng sign. Ayan. So, ang gagawin natin, itong positive ng diode na ito, ikakabit natin dito ngayon sa positive ng capacitor. Yan. Diba? Ayan. Pag naikabit na natin yung positive ng capacitor, dito naman tayo ngayon sa teka, dito tayo ng ibang wire. Sa 0, ito naman 0 ang kakabitan natin ng wire. Papunta naman siya sa negative ng capacitor. Ito yung pinakamadaling proseso or pinakamadaling gawain na converter. Ang tawag dito ay half wave. Kasi isang diode lang ang ginamit natin. Meron pang isang klase ng pag-assemble ng ganitong klase ng converter na tinatawag nila na full wave. 4 na diode naman ang gagamitin doon. Yun yung gagawin natin sa ating next video. Ay, dumikit. So, ayan. So, ayan, tapos na. Ganyan lang kadali ang half wave na converter charger. Itong ganitong klase na converter charger, pwede nyo itong gamitin sa pag-charge ng battery, yung mga battery ng motor, battery ng sasakyan, basta mataas ang amperes ng transformer. 6 amperes pataas yan, pwede siya gawing charger. Pag 3 amperes, medyo mahina ang laban nun may tendency na masunog yung rewind niya sa loob pagka 3 amperes lang kasi masyadong malakas yung pinagagamitan. So ito yung half wave. Kung gusto nyo na mas matibay pa yung pinaka convert na gagawin nyo, pwede nyo siyang dagdagan pa ng diode na isa pa. Ipaparallel nyo lang ganyan. Yan. I-connect mo lang siya dyan. Basta sundin nyo lang yung white na yon, yung white na guhit. Tapos i-connect nyo siya dito, tapos i-connect nyo rin pa ganun. Kumbaga nakaparallel lang siya. Nakaganyan lang siya, yan. Nakaganyan. Yan, para tumaas yung niya, mas lumakas yung karga niya. Mas matibay. Kasi yan tayo niyan, pagka ginagamit nyo yan pang karga sa battery, umiinit siya. Mas maganda nga niya, lagyan nyo pa ng heatsink Katulad nitong isang to. Ito diode rin to. Nilagyan ko siya ng heatsink kasi ginagamit ko siya dun sa owner ko, sa battery ng owner ko. Ito yung nakakabit talaga dito. Ngayon tinanggal ko muna siya kasi for demo, pakita ko sa inyo kung paano paggawa ng half wave. So ito yung nakakabit talaga sa kanya na ginagamit ko pang charge sa battery ng owner. Yan. So pwede natin testerin natin kung gaano kalakas yung volts na lumalabas. Check natin yung DC out niya. So, ang out niya ay nakita niyo, 'di ba? 17.5
17.28. Pero ang nakasulat doon sa transformer ay 012. Pero bakit 17.20 ang lumalabas? Yun nga ang dahilan. Talagang ganyan siya dinesign kasi ginagamitan talaga siya ng regulator para mag-steady siya or ma-fix siya sa 12 volts. Yung regulator ang magfi-filter ng kuryente niya na from 17 magiging 12. Pag binunot ko na yung plug, ayan na. Pero yung capacitor niya may charge pa yan kapag in-spark ko yung ganun. Yun eh. Meron pa siyang kuryente, lakas. Pwede nyo rin siyang dagdagan pa ng isa pang capacitor. Basta huwag lang kayo magkakamali na yung negative isa negative nyo rin ikakabit. Yung positive sa positive rin. Kahit mga 6 o hanggang 10 capacitor pwede yan. Yun yung mga magandang gamitin sa sa mga sound system, yung mga amplifier. Tapos kasi pag bumayo yung speaker ng amplifier, malakas kumonsumo yun ng kuryente, pero pag mayroong capacitor, hindi siya agad na uubusan ng laman kasi mayroong sumusuporta na kuryente, laman ng capacitor. Yan ang trabaho ng capacitor. Di ba madali lang? Meron ka ng charger. May pang-charge ka na sa pwede rito sa yung mga cigarette lighter, yan. Kayang-kaya yan ito. So, yan na muna ang ating video. At gagawa ulit tayo ng panibagong video natin para naman sa full wave na wiring installation ng converter charger. Yan. Thank you. Sana makatulong ang aking video.